Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Alan Hercus at ngayong araw na to pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa arthritis at rheuma. Ako po ay isang rheumatologist. Ang isang rheumatologist ay isang doktor na gumagamot ng mga rheuma tulad ng mga musculoskeletal disorders at autoimmune disease. So ano nga ba ang arthritis? Ang arthritis ay isang medical term para sa paninigas or stiffness at pamamaga or swelling at pananakit ng mga kasukasuan. Imagine mo na laging naninigas at sumasakit ang iyong mga buto-buto na para kang laging bagong gising. Nadadamay din yung mga movement o yung paggalaw at even yung quality of life. Kaya napakahirap kumalaw at naapektuhan nito ang ating daily activities. At ano ba naman ang rheuma o rheumatism? Ang arthritis ay parte ng mas malaking term na rheuma o rheumatism. At ang rheumatism ay isang general term para sa maraming kondisyon na related sa bone, sa muscles, at sa joints. So, ang arthritis, ang focus lang nito ay ang inflammation at pain sa joints, while ang rheuma o rheumatism ay isang broader o mas malawak na general term para sa mga kondisyon na nakakaapekto ng ating musculoskeletal system. So, ang arthritis ay isang specific type ng rheuma na karaniwan ay dulot ng injury, infection, autoimmune disease, or wear and tear of the joints. So, ang rheumatism, pwede ding mag-result from arthritis o ibang kondisyon na dudulot ng pain. Maraming klase ng arthritis, pero ang pinaka-common ay ang osteoarthritis o ito ang wear and tear ng mga joints tulad ng mga nangyayari sa mga lumang sasakyan o lumang bahay. Pangalawa ay ang gouty arthritis. Ito ay dulot ng mataas na uric acid na nagkakos ng mga deposits sa joints at eventual inflammation or pamamaga ng mga joint. At ito ay karaniwang nagsisimula sa hinlalaki ng paa, then eventually madadamay ang paa, ang foot, ang ankle, ang knees at ibang parte ng mga joints pagdaan ng panahon. Pangatlo ay ang rheumatoid arthritis at ito ay isang klase ng autoimmune arthritis or autoimmune disease na sinasalakay ng immune system ang mga joints mo. So ang main problem dito is your own immune system na nakikipaglaban or naninira ng iyong mga joints. Pang-apat ay ang psoriatic arthritis at ito ay isang klase ng rheuma na nakikita sa mga pasyenteng may psoriasis. Susunod dito ay ang ankylosing spondylitis kung saan nagkakaroon ng pagkasira o pagpinsala ng balakang at ng likod na karaniwan ay nakikita sa mga batang pasyente o mga young adults. Meron ding arthritis ang mga bata. So, meron tayong tinatawag na juvenile idiopathic arthritis. At ito ay katulad ng rheumatoid arthritis na isang autoimmune arthritis or autoimmune disease. And finally, meron tayong septic arthritis kung saan naapektuhan ang mga joints dulot ng pagpasok ng bacteria o tuberculosis sa loob ng mga joints. Meron ding mga iba't ibang klase ng rheuma na hindi ko nabanggit. Pero take note, yung mga sinabi ko ang ilan sa mga pinaka-common. Now, maliban sa arthritis, meron tayong iba-ibang klaseng rheumatism. Nandiyan ang bursitis kung saan may pamamaga ng bursa. Ang bursa ay mga fluid-filled sacs na nagkukusyon or parang nagiging unan sa gitna ng mga joints. Isipin mo may mga maliliit na unan sa pagitan ng mga buto mo. Ito yung bursa. So pag namamaga yun, masakit, lalo na kung ikaw ay gumagalaw. Pangalawa, mayroong mga tendinitis or tendonitis. Ito ay rheuma ng mga litid o inflammation of the tendons. So dito, ang mga tendons na nagko-connect sa mga bones at muscles ay siyang nai-injure or nagkakaroon ng pinsala. So imagine niyo yung mga lubid na nagko-connecta ng mga muscles mo papunta sa buto mo. Yun ang mga tendons. At pag namaga yun, magiging masakit bawat galaw natin. So yan ang ating tinatawag na tendinitis. And then, meron din yung tinatawag na myofascial pain syndrome kung saan may mga trigger points o may mga tightness or paninikip ng kalamnan. So, minsan pag nagpupunta kayo sa mga nagmamasahe, sasabihin nila merong mga bukol-bukol o may mga bilog-bilog sa inyong mga likod. Ito yung tinatawag na myofascial pain syndrome. So, this is caused by tight knots in your muscles called trigger points. At parang may mga nagbubuhol na mga muscle sa yung katawan na pag yung pinindot ay nagiging masakit. So, ang mahalagang puntos dito ay dapat tandaan natin na ang arthritis ay nakafocus lamang sa joint o kasukasuan kung saan ito ay namamaga at nagiging masakit. Habang ang rheumatism o rheuma ay isang broader term na nag-i-include ng arthritis kasama pa ang ibang mga kondisyon tulad ng pananakit sa buto, sa kasukasuan at sa mga muscle. Now, puntahan natin yung mga tanong na inyong
inilagay sa social media. So ang unang tanong na nakita ko ay, paano or saan ba nakukuha ang rayuma? Tulad ng aking nabanggit kanina, ang arthritis o ang rayuma in general ay pwedeng makuha dahil sa injury, infection, or autoimmune diseases. So ganun din sa mga iba't ibang rheumatisms, may mga iba-ibang silang dahilan at depende sa klase ng rayuma, ang mga kadalasang dahilan ay ang mga sumusunod. So una, idiopathic. Ibig sabihin, hindi mo alam kung saan ito nanggaling at pusa lang itong nangyayari. Para ka bang nanalo sa loto, kaso malas lang na ang napanalunan mo ay isang klase ng rayuma. So, kumbaga dito, nagkataon lang na nagkaroon ka ng rayuma. Ang mga autoimmune diseases ay nagpo-fall under this category. Pangalawa, genetics. So, may mga rayuma tulad ng rheumatoid arthritis, lupus, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis na may mga genetic basis. Ito yung mga rayuma na maaaring maipasa from one generation to another. Pangatlo ay ang age and degeneration. So habang tumatanda tayo, nasisira ang ating mga kasukasuan, lalo na ang ating cartilage. Ang mga degenerative na rayuma tulad ng osteoarthritis, yung mga herniated o slip disc, ay dulot ng wear and tear at ang pagtanda. Sa mga babae naman, pag nakarating na sila sa menopause, mas madalas na nagkakaroon sila ng gout at osteoporosis dahil sa kawalan ng estrogen. At nagkakaroon din sila ng sari-saring muscle pains. Ang diet ay isang dahilan also sa pagkakaroon ng rheumatism or arthritis. Now, sa diet, twofold yung dahilan kung bakit nagpo-cause ito ng rheuma or arthritis. Una, ang isang unhealthy diet ay nagdudulot ng weight gain. So, the more you eat, the more you gain weight. At ang pagbigat na to ay nagpo-cause ng faster na wear and tear ng mga joints. Also, para sa katangi-tanging rheuma tulad ng gout, ang pagkain ng mga high purine diet ay nagdudulot ng mataas na uric acid sa katawan. At ang uric acid na to, pag matagal na, ay naiipon sa loob ng mga joints at eventually magkukos ng inflammation o pamamaga ng inyong mga joint. Ngunit kailangan tandaan na hindi lahat ng mga pasyente na matataas ang uric acid ay magkakaroon ng gout. Sapagkat ito ay isang risk factor lamang sa pagkakaroon ng sakit na to. At hindi rin naman lahat ng pasyente na may gout ay may mataas na uric acid lalo na sa time ng kanilang gout attacks. So kailangan laging isasangguni sa inyong doktor ang pananakit ng inyong mga joints. Ang susunod na dahilan ay ang tinatawag na mileage or activities or injuries. So dito makikita yung wear and tear dahil sa mga overuse or repetitive na activities. Padalas makikita to sa mga pasyente na mabibigat yung mga trabaho o even yung mga atleta na palaging nakikipag-compete. Ngunit may mga office workers din na nagkakaroon ng mga repetitive injuries, lalo na kung matagal kang nagta-type sa computer o may mga bagay kang ginagawa ng paulit-ulit, lalo na sa mga fabric o mga factories. So dito pumapasok yung mga rayuma tulad ng carpal tunnel syndrome, mga tendinitis, bursitis, myofascial plate syndrome, and even yung osteoarthritis, which is a wear and tear condition. And lastly, may mga iba-ibang sakit na pwedeng mag-cause ng mga rayuma. So halimbawa, pagkakaroon ng mababang vitamin D, ay pwede magdulot ng osteoporosis. Ang diabetes, pwede siyang mag-cause ng mga soft tissue rheumatisms tulad ng trigger finger, carpal tunnel syndrome, at mga neuropathies o mga sakit sa ugat. May mga cancer din na nagpo-cause ng mga back pain dahil sa vertebral compression fractures and even gout. Meron pa palang ibang dahilan. So, ilan dito ay ang infection. So, nabanggit ko kanina, ang TB arthritis ay dulot ng pagkakaroon ng tuberculosis. Ang reactive arthritis, halimbawa, ay dulot ng pagkakaroon ng isang klase ng urinary tract infection o infection sa tiyan. At ang septic arthritis ay dulot ng pagpasok ng bacteria sa loob ng joints. Ang autoimmune diseases ay isang klase ng kondisyon na bagamat hindi madalas nagkakos ng rayuma, ay nagmamanifest ng iba't ibang klaseng rayuma. So ito ay nangyayari kapag ang immune system mismo ng katawan ang nag-a-attack sa sarili niyang tissues at joints. So normally, yung immune system natin, ginagamit natin yun bilang panlaban sa mga viruses, sa bacteria, at iba't ibang pathogens. Pero sa autoimmune types ng arthritis, tulad ng rheumatoid arthritis, hindi nare-recognize ng sariling tissues ang katawan bilang safe. So, ang nangyayari, yung mga immune system cells natin, tulad ng mga white blood cells, sila mismo yung uma-attack sa mga joints. At particular na tinatamaan yung synovium o yung tissue na nakapalibot sa mga joints. So, nagkakaroon ng fluid, namamaga yung joint, at eventually, hindi na magiging smooth ang paggalaw. And in the long run, nagkakaroon ng cartilage damage.
So, pagka hindi ito nagamot, nagkakaroon ng panghihina at paghihigpit yung mga joints, eventually nagiging permanently deformed at mahirap nang gumalaw. So, sa mga autoimmune arthritis, yung katawan mismo ang nag-a-attack sa sarili nitong joints kahit wala namang dapat nakalaban na pathogen. At dahil dito, sa chronic inflammation, nasisira ang joints natin over time. So, napakahalaga na for this kinds of arthritis ay maagang nasisimulan ang paggagamot. May mga iba pang dahilan pero yung mga nabanggit ko ang pinaka-common. Next question na pinost niyo sa social media ay, ang rayuma ba ay lumalala sa paglaan or pagdaan ng mga araw? So tulad ng binanggit ko kanina, oo, ito ay maaaring dulot ng mas malalang pagsakit, dulot ng pagtanda at hindi pagpapagamot dahil ayaw mong pumunta sa doktor or natatakot kang malaman yung sakit mo. So pagka may chronic inflammation sa loob ng joints, ang nangyayari ay nadadamage ang cartilage natin. Kaya hindi dapat pinapabayaan na nagtatagal ang mga ganitong klaseng sakit. May mga sakit din tulad ng mga neuropathies or mga sakit sa ugat na kapag hinayaan mo ay nagkakaroon ng amplification kung saan yung brain natin nilalakasan niya yung mga pain signals para pansinin natin yung levels ng pain. So mahalaga na dapat sa umpisa pa lang pinapacheck up natin at huwag nating hayaan na magtagal ang mga ganitong klaseng sakit. Sabi ng Arthritis Foundation din, and I'm sure nasa isip nyo to even if hindi nyo directly tinanong, nakakasama ba yung malamig na panahon para sa rayuma? So, according to Arthritis Foundation, ang sobrang lamig na weather ay maaaring mag-cause ng mas matinding pagsakit ng ating mga joints. Kumbaga, sa time ng cold weather, nagiging mas sensitive ang ating mga joints sa sakit. Also, bumabagal din ang circulation ng dugo sa mga time na to kapag malamig, kaya yung mga muscles mo ay pwedeng manigas o maging mas stiff at magkaroon ng muscle spasm. Tapos, nagiging mas complicated pa. Yung mga joints natin, actually, nafe-feel nila yung pagbabago ng pressure ng hangin o yung tinatawag nating atmospheric pressure dahil parang may mga built-in barometers sila. Isa sa mga pinaka-common na tinatanong ay, Dok, nakaka-gout po ba o tumataas pa ang uric acid pag kumakain ng beans? Actually, sa madaming pag-aaral, nakikita nyo yan na nakapublish ng mga medical journals. Ang plant-based diet, kasama ang pagkain ng mga munggo o iba't ibang klaseng beans ay hindi nakakapagdulot ng gout. So, tumataas ang uric acid, oo, pero ang pagtaas ito ay hindi significant enough para magdulot ng gout pag kinukumpara ito sa pag-take ng isang animal-based diet. So, ang direct answer doon ay hindi. Ang pagkain ng mga beans ay hindi nagdudulot ng gout. Tataas ang uric acids, ngunit hindi ito enough para mag-trigger ng isang gout flare. Karaniwan also, ang mga dairy products tulad ng keso, itlog at gatas ay hindi rin nakakapagdulot ng gouty attacks. So, karaniwan ang mga dapat iwasan sa pagkakaroon ng gout ay number 1, ang alak. Number 2, ang mga laman loob tulad ng bopis, atay, bato at sisig. Pangatlo, ang mga pagkain na may mataas na high fructose corn syrup tulad ng soft drinks, bottled fruit juice at iced tea. Ilalagay namin sa inset ang mga diet list upang kayo ay matubayan properly. Next question na pinusin nyo ay, ano ba ang dapat kong gawin para maibsan ang sakit ng aking rayuma? So dahil napakaraming klaseng rayuma, more than 150 to 200 types of rheumatisms ang meron, iba-iba din yung klase ng gamot na pwedeng gawin. So, mahalaga na isinasangkuni sa inyong mga doktor o sa isang espesyalista ng rayuma ang inyong sakit upang magabayan kayo kung paano ito gamutin. So, mahalaga, tama yung diagnosis para yung treatment ay maging tama din. Bilang first aid, ang pwede nyo gawin ay number 1, ipahinga ang parteng nananakit. Maaari ding lagyan ng malamig or cold compress ang affected na joint pag ito ay inflamed. Meaning, merong pamamaga, pamumula, pagiging mainit o masakit ng kasukasuan. Kapag ka naman non-inflammatory o walang pamamaga, pwedeng warm compress ang inyong ipakit. Maaari ding mag-self-medicate ng paracetamol na 500 mg every 4 hours habang nag-aantay ng inyong appointment o consultation. Iwasan na mag-self-medicate ng mga NSAIDs o yung tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory drugs tulad ng diclofenac, mefenamic acid, ibuprofen, celecoxib at etoricoxib sapagkat ito ay maaaring magdulot ng mga side effects tulad ng pagsakit ng tiyan,
dahil sa pagkakaroon ng gasgas, sikmura, pagtaas ng creatinine o mga kondisyon o sakit sa puso. Iwasan din ang paggamit ng mga steroids tulad ng prednisone at dexamethasone sapagkat ito ay maaaring magdulot ng diabetes, hypertension, cataracts o glaucoma. So, napakahalaga na dapat sinasangguni sa inyong doktor ang inyong pag-take ng gamot upang kayo ay properly na mag-guide. Next question was, ano ba ang mga treatment options sa arthritis? So, dahil madami ang klaseng arthritis, mahigit sa 200 klaseng kondisyon, imposible na magkaroon ng one solution para sa lahat ng arthritis na ito. So, dapat naka-tailor fit or very specific yung treatment depende sa klase ng inyong mga rheuma. Pero overall, 2 klase ang gamot para sa rheumatism or rheuma. So, una, meron tayong tinatawag na pharmacologic treatment. Sa pharmacologic treatment, ito yung mga medisina o yung mga gamot na inyong iniinom, itinuturok o ipinapahid. So, meron tayong pinaka-common yung mga analgesics, nandiyan yung paracetamol at tramadol. Meron tayong NSAIDs o yung non-steroidal anti-inflammatory drugs. Nandiyan yung mga diclofenac, ibuprofen, nintedanib acid, celecoxib. Meron din tayong mga pinapahid na mga gels or patches kung maliit na lugar lang naman yung sumasakit. Kapag ka naman autoimmune yung disease, meron tayong tinatawag na disease-modifying anti-rheumatic drugs o yung DMARDs. Ito ay nagpokontrol ng immune system upang mapabagal at mapigilan ang pagkasira ng inyong mga joints. Sa mga degenerative diseases tulad ng osteoarthritis, meron tayong tinatawag na symptomatic slow-acting drugs for osteoarthritis. Diyan pumapasok yung mga glucosamine o yung mga unsaponifiable avocado and soybean oil. Siyempre, for infections, mahalaga na gumamit ng appropriate antibiotics depende kung anong infection meron ka. At para naman sa pinaka-common na gouty arthritis, nandiyan ang colchicine upang pigilan ang pamamaga at nandiyan ang allopurinol or febuxostat para pababain ang levels ng uric acid. Para naman sa mga non-pharmacologic interventions, mahalaga ang pahinga or rest, diet, exercise, weight loss, physical therapy and rehabilitation, at mga unloading devices tulad ng braces, mga tungkod at walker. So huwag kayo mahiya na gumamit ng tungkod at walker. Dahil mahalaga yun, particularly sa pagbabawas ng bigat na binubuhat ng inyong mga kasukasuan. Para sa mga mas malalang kondisyon naman, maaaring mangailangan ito ng mga procedures tulad ng joint injections o kaya operations like a joint replacement surgery. Karaniwan, pinagsasabay yung pharmacologic at saka non-pharmacologic interventions para mas maging optimal yung ating gamutan. Paano ba malalaman kung meron kang rheuma or rheumatism? So, una, it's best to consult your doctor dahil sila yung properly na makakapag-examine ng mga joints, makakapag-order ng mga appropriate na diagnostic test, at makaka-formulate ng appropriate na treatment plan para sa inyo. Importante na as soon as ma-feel ninyo yung inyong sakit ay huwag patagalin. Maaaring mag-self-medicate sa maiksing panahon habang inaantay niyo ang consultation, but as soon as capable kayo, maganda na pumunta sa inyong pinakamalapit na espesyalista para ma-diagnose kayo properly at masimulan na ang paggagamot. So salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay marami kayong natutunan sa ating session this afternoon tungkol sa mga iba't ibang klase ng rheuma. Ako po ay maaari niyong masangguni sa Lorma Medical Center sa OPD 3, room 206, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ng hapon mula 1:00 hanggang 6:00 ng gabi. Hanggang sa muli nating pagkikita, magandang araw po sa inyong lahat.